The scripture dito makita is Luke 19, verse 11 to 26. 27. Before that, let's pray. Ayan, so dating Luke 19 verse 11 to 27, ket may isang parable. Talati parable ket parable of the pound, EJ King James. Dito dumang translation ko na parable of the 10 minas. Dati nga parable start after ni Jesus Christ ket nagapu jay house ni Zacchaeus, and then nag-share EJ din baga na dati nga parable kadagiti disciples. Nubasahan tayo di verse 12 ko na dati may isang nobleman who was called to the distant empire to be crowned king and then return. Similar sila yung parable of the talent nga dati may isang nobleman or may isang tao, and then ineba na nagiti servants na, and then inika na iso dati pound, talents, or money. Ganun tayo tatang term, but money tapno mas magets tayo. Inika na ti money nagiti nga servants, and inmatayo di nga nobleman or day nga boss da or day nga prince inmadayo kat kuna nga usarin nyo rin tangga nagsubli nagsubli rin nga nobleman in kinita nagiti servants na pinag-report na no ano na mas usarin na jay nobleman. So every servants nga naikan kat yan nag-reportahan ko na dati nga para bagkat same ti hindi nakalagay servants na dati 10 o baga 10 minas amin each servants. So same nga naikan dati same opportunity, same amount of money. Di nagsupli jay first servant jay 10 nga money. Jay 10 nga money na nadubli naging na yun pa 10 na times 2. And then the second servant, the nanay 5. And then the third, awan. Di kumbaga similar mo tayo para of the talent nga anak yun sir. So we start tayo EJ. Why is apay anya ti reason nga ibagan ni Jesus Christ dito nga parable? Why the parable? The question hindi. So no kita tayo verse 11 ano di ti reason guna na nga. The crowds was listening to everything Jesus said, and because he was nearing Jerusalem, he told them a story. And then, after the to correct the impression that the kingdom of God would begin right away. Ayan, i-correct na the impression na giti disciples, kinagita tao jay, na the kingdom of God that will start, or kumbaga jay, di aldaw nga panamukom kat agrugin, kumbaga asyay. Kasi, nadunag na kami nga, imaga ni Jesus Christ kini Zacchaeus nga, wana na di verse na nga, salvation has come to this house today. So mati feeling na disciples kat ay tatang nga aldaw nga agrobiji ko di bagbagata nga aldaw ti panag-ukom ko na. Nomhaan deti impression or expectation na giti disciples ken naging nga tao so imbaga ni Jesus Christ iti nga parable tapno i-correct na di nga expectation dagiti nga disciples. Ayan. So ano ti makita dito nga expectation versus reality. So expectation number 1, the kingdom of God would appear right away. The expectation. Now, the reality of that, that day that the disciples are referring is yet to come. Ano pa iti mangyayari? Diyan nga tayo kadwa na pa lang ni Jesus Christ. Ano pa iti mangyayari? Ag-preach pa ni Jesus Christ, ag-perform pa iti signs and wonders. Ano pa niya mag-crucify isuna, matay, but he will rise again after 3 days, and after that, the ascension in heaven, or resurrection, and then ascension in heaven. Yun, ado pa iti mangyayari, isong iti reality na tayo. It will not begin at that time. But, gana tata, pa nga nangyari dito nga, aldaw ti manamukom, or the great day, or the second coming of Jesus Christ. The day is approaching, but it's not yet today. Kasi, and isong kita to this story, kuna ni Jesus Christ jay, a nobleman, na di nobleman nga rin ito iparpangaring na ni Jesus Christ. No kita nga ito nobleman, iti may isang nobleman gawin katkuan, kumbaga may isang tao nga naianak iti royal family, iti nga time, or noble family, kumbaga nabaknang asjay. Ni Jesus Christ, no, bakit tayo iso naman may isang
the Son of God, wala na. He is the Son of God. So, he is that nobleman. So, may refer ito yung nobleman. And then, nakitaan tayo man ni Jay. The nobleman went away from that place. Kasi yun lang, mangyari ito ni Jesus Christ, ito nga, before pa yung, kasi dito before pa yung pinman ng Jesus Christ. Kasi yun lang, mangyari kay Jesus Christ, ito Jesus went away to heaven, and kung na the nobleman, the nobleman went away to be crowned king. The same it lang kay Jesus Christ. Jesus Christ went to heaven to be seated in the right hand of God. Wala na agbaling nga King of Kings and the Lord of Lords. To receive the kingdom, wala na. Ayan. And then wala na dyan, and then return. The nobleman agsubli. Kasabot lang kay Jesus Christ, one day, He will return. He will come again. Wala na dyan. The second coming of Jesus Christ, or great day, or aldaw ti panag ko, malapay nga term, judgment day, kasday. Wala na nga. He will come in like a manner, they saw Him go into heaven. Mas ano ba nga nakita na ko din disciples kapag di ba talaga natin mayag mo physically. I mean, physically ngin mato di heaven gura ko ma. Kasi ito ti kakastana ka no may tuman ni Jesus Christ, He will come in like manner, they saw Him go to heaven. Ayan. So that day, isunod ti ka lang hope tayo nga kumain to ni Jesus Christ one day, someday, somehow. So yun. So makita tayo yung expectation dahil dyan nga daw agrugian yung reality, it's not yet the day. Ang gana tata, it's not yet the day, but it's coming. So next, number 2, expectation. Siyempre nagito yung disciples kami close na kay Jesus Christ, and then hala nagito yung disciples, sige na dumapa niya close. Expectation da, gaputa mangyari sa aldaman diyay, ano yung na nato they expected to be reserved with high position, dignity, and honor. Yun. As the apostles' dream, iso kayo na malagip nito kita the disciples kat nagot the apostles kat aglablaban na no sino tagtugaw iti right hand or left hand ni Jesus Christ in the kingdom. As yet, the expectation nagot the disciples din gapunta close to ni Jesus Christ kat they will be sitting on the right hand or the left hand of Jesus Christ. Diyan kumbaga tatapan naman no datayo ano daw amot tayo mayor pat gaputa amot tayo pat or kasinsin daw kasi for sure ma-identify position mo ijay pa ang munisipyo mas dahil. Kalakas dahil the expectation na good disciples. Nung reality man nito ko na ni Jesus Christ, makita niya verse 13, isu DJ rumor niya, occupy till I come. Wala na ito nga, the reality na haan nga dyan gaputak close dapat dyan nagbalitan nga may reserve natin po high position, dignity, and honor no dikat adati work na kailangan nga aramidan ditong galmaysa. Wala na ito, as the nobleman commanded his servants to make use of what they were given, niapod Diyos kat adamat nga in command na ditong galmaysa na followers na, including us, nagbalin nga good stewards. No, niya matinidod kanya tayo. Most especially, of course, the life tayo, the bread tayo. Ibalin tayo good stewards. Iti biyag na intid na. Ayan. So that is the reality. We have a work to do. Kuna na dyan. So no, kikitaan tayo yung third na day. He called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. So kitaan tayo yung 10 pounds nga ito. Yung 10 pounds or 10 minas kat ijay nga time equivalent to 3 months wage of a laborer. Kung baga tatam, ano ba, for example, the minimum ko 350. 350 times 3. Or, ano, 350 times 3. Kung baga 1,000 plus, or paano tayo 1,000. During that, tatagin kita at 1,000 nga amount, alang basit. Nung ijay nga time, that is a very large amount of money. Alam kung baga, di piso, mabalik yung gumatang tipagas, tisida, asin paminta o di piso or di 5 pesos makakaya na ng tata di 5 pesos ano di magatak 5 pesos hanan na dira dumahanan di 5 pesos hanan to pa nga magatak ng dati nga magatang na nga biscuit di ba kasi 6 pesos 8 pesos ang nagitay kumbaga 5 pesos tata basitan nga during that time di 1,000 kumbaga rin to tatakil nga a large amount of money ito kasi during that time
dakal di value na kumbaga. So diay naikan dati each and everyone kat naka-receive dati 10 pounds or parang tayo nga 1,000. During that time, the 1,000 kat large amount of money kumbaga 1 million equivalent data. So naikan da amin kat kunan dati nga honorable man occupy till I come. No kitaan tayo yung occupy till I come iti na mga translation ko na nantoy. Put this money to work. Ayan. Or the other translation, engage in business. Dila duma ko na invest. Other translation, trade. Or other use ko na. So, mamingsan naguting ay terms di Bible nga hantong nga maawatan. Agusart yung dila duma translation tap no makita, for example, King James. Dito nagapo di King James, dito occupy till I come ko na. Nya natin ko na natin occupy till I come ko na. If we use other translation of the Bible, mas magets tayo pa yung meaning na ngayon. So, kinado dyan NIV, kung na put this money to work. The other translation, kung na engage in business. Ayan. So, makita tayo nga, ay, from the translation, at nga mas magets tayo the meaning the Bible lang. So, yan, basa tayo the Bible, hanang may sa translation, di usarin tayo. Ayan, so kung na, makita tayo yung word nga, occupy till I come, at makita dyan nga, meaning, engage in business or do business for Christ. Hala nga dyan business nga dyan pagpanunod tayo nga pa dyan related to commercial kasi dyan business nga kapastada is stores kasi hindi ka pananatoy dyan business that which business one dyan pagbisbisihan tayo ano or that which we engage our time, our attention, ayan. No, anya, kumbaga ito business nga muna natoy anyaman dyan aramin din tayo na mga alat time tayo, oras, kasi attention, anya man nagiti concern or interest tayo, anya man nagiti arabilin tayo, that is a business. Haan lang nga business nga, the commercial. So, every one of us has a business to do for Christ. Dahil dito may isang lesson nga maalat tayo dito ayan the parable. Every one of us has a business for Christ. And next, every one of us ada ti purpose tayo. Una na dyan nga, every one of us, amin nga namati, agbalin din ko mga church. Church, haan lang limited di quantity church. Una na nga, agbalin din mga light and salt, a lighthouse, EJC, an oasis in the desert. Agbalin din mga embassy of heaven in the earth. Agbalin din mga extension of God's eyes, mouth, hands, and feet. Meaning, anyaman makikita tayo kailangan nga you pray tayo, anyaman makikita tayo kailangan tulungan tayo. Agbalin tayo ang extension of God's hands, feet, eyes, and mouth. And then to be a heaven's embassy in the earth, di kumbaga no the Pilipinas at the embassy na di Amerika. So dagutin taga Pilipino jigat at dangay ti kailangan mo panalag patulungan kasi. Kasama kanya tayo dito nga church, we will be an embassy. No sino man nagiti namati kat mabalin nga apan di church at patulungan niya masay. May encourage, ayun. An oasis in the desert. Ayan, ang mati oasis, very quite desert, very important. Mapa di ada ti danong kasya pag inumanda. To be a light and a salt. Nibaga si Matthew, agbalin ka nga light, agbalin ka nga silaw, agbalin ka nga asin. And to be a lighthouse by the sea. Now we will be a lighthouse nga as a Christians that we are also church. Wherever nga ayan tayo, anyaman tayo mo, da ka man ti workplace, da ka man iti school, or anyaman tayo mo everyday is right. You will be a church. And kung na pa enjoy, the meaning they do business or occupy, at aramin tayo in command ni Jesus Christ in Matthew, kung na nga, do the Great Commission. Great Commission, kung na nga, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey all the commandments I have given you. Ayan. Now, every one of us has a part to do. You are sent forth to preach the gospel. Alam nga si Pastor tag-preach. There will come a time in your life, may lang nga kailangan, may lang nga i-share. Kumbaga, the preaching, haan lang nga di pulpit. Preaching, may lang i-share mo din, the friends mo nga, di kinaimbag na po Diyos.
Preaching meet lang jay parang encourage mo jay anti masakit nga kung naman ni Jesus Christ mangagas. Preaching meet lang jay biyag mo mismo pakita mo kat siya may isang Kristiyano nga siya kat may isang Kristiyano dati mapagtalkan ka asday. Yan, that is also preaching the gospel, living the life of the gospel iti panagbiag mo. Evangelism, ano pa lagi jay soul winning. And then agbalik ka faithful in your life. Yon. So, ano pa yung na toy? Ada ti command ni Jesus Christ kanya tayo, iso nagizay ag trabaho tayo, ag business, aramin na business for Christ. But He is also, adabi lang ti promise na, ditong gamay isa. So, the promise na is Matthew mitang the Great Commission ko na first, I have given you all authority in heaven and earth. Ayun, hindi ka na nato the authority. And then, kita ito yung tuloy yung Great Commission nga din ko na. And surely, I am with you always even to the end of the age. Ayun. Na agpaiso nga, dati command na kanya tayo, marami din tayo, ngam, adami lang ti promise na at the same time, na iso na mangiturong kanya tayo, makipag-adahan niya tayo. And kung na pa EJ Acts, iso may promise na Holy Spirit, kasi literally iso na makipag-adahan niya tayo kasi napanan di heaven. So He promised the Holy Spirit nga isutikan lang makipag-adahan niya tayo, mag-minister the work ni Jesus Christ, kanya tayo. Ayan, so kung na nga, I am with you always even to the end of the age. Yun. So He is working in us, He is working through us, and He is working for us. Ayan. So, there's no reason nga daw aramidan ti anyaman nga in command ni Jesus Christ iti tunggal may isa. So, awan ti rason tayo ang mag-preach ko na, ang mag-preach, encouragement mo iti friend mo. Ang mag-encourage, mag-encourage, biyag mo mismo, ipakita nga siya kat may isang Kristiyano mapudpud no. Yun. So, there's no reason nga kung nga we cannot preach the gospel. Because there are a lot of ways nga mapakita nga the preaching of the gospel. Ayun. So, adamay di may sa promise ito or makita tayo lang di parable nga each the servants na ikanda ti resources or gift. Kasamit lang kanya tayo data. Each and every one of us are given with gifts. Necessary nga mausar ito, anyaman nga ministry tayo, anyaman nga aramidan tayo. So, first, ano yung mga kunang spiritual gifts? Is it 1 Corinthians 12:7? Kuna natin nga. A spiritual gift is given to each of us so we can help one another. Ayan, we are given, each of us katalati spiritual gifts na nga mausar iti church. For the common good. Ano nga para kanyang pang sarili no digat for the common good. So nakita ko ito following verses na kuno Jay, dinaduma na ikanti wisdom or to give wise advice, di ba? Ada gid do mga nalaing tanga gid ti advice ayon. Dinaduma na ikanti give of special knowledge. Ayun, special knowledge. Ano pa? Great faith. Dinaduma na ikanti gift of great faith. Ano pa? Gift of healing. Gift of to perform miracles. Gift ability to prophesy, ability to discern, to speak in unknown language or speaking in tongues, ability to interpret. Ayan, naduma-duma nga gifts nga mausar for the common good of the church, for the church. And haan lang spiritual gifts, tintin na kanya tayo, nagutita material gifts, nagita ta nga resources mo, nagita ta financial gifts, your financial, ano pa, nagiti trabaho, titong gamay isa, that's also a gift of God. Nagiti family tayo, na makikita tayo everyday, or nagiti families tayo, that is also a gift from God. And every blessing, anya pa materially, spiritually, physically, anya man pwede tang klase ti gift, God has given that for us, tapno kas nakatusarin tayo, ti panagbiag tayo, nasarn tayo, for the common good, iti tattao na, or yun. Then, kung na pa yung 1 Peter nga, each of you should use whatever gift you have received to serve others as a faithful stewards of God's grace in various forms. Ayan, bawat isa sa atin, kung sarili tayo yung gift, nga itod kanya tayo, sa pamamagitan tayo agbalin tayo a faithful steward, the good steward of our life. And then kung na naman yung 1 Corinthians 12:4 gaya,
there are varieties of gifts. So yun, na dumadumati gifts. Ada nga spiritual gifts, ada di gift of spiritual, gift of service, gift of activities, ayan. There are varieties of gifts na dumaduma. Ti Indianapolis kanina. So kita ito may isang example is fellowship. Ada ti making gift ti instrument, singing, encouragement, sharing the words of God, yung duma-duma. So we have given gifts there are yun. And the gifts tayo at opportunities nga ito and resources nga ito niya pa Diyos itong may satan niya tayo. So next, makita di ayan ti aksubito yung tikwa parable ko na he returned and called in the servants to whom he had given money and he wanted to find out what their profits were. Ayan, meaning, ag-account lagi the servants. Kasi kanya tayo ton, umay ton the great day or the judgment day, we will do an account to the Lord. Kita nga ito, the first nga servant, at nga times 10, and then the next, at the nanay ng 10, the first, the next, the 5. So, apan natin nga parable, makita tayo nga nag-bought the first and second servant, nagbalita nga faithful. Nagbalita nga faithful, kini J Master da. So, bought nga first and second servant, ada nga na dati profit da, dati improvements, kumbaga siya. Nung kitaan tayo dito, kung ano to, yes, they have improvements, but not both alike. Adat, agsabalian J profit da. One of them took more pains, and work harder to do his business. So yes, that's true nga mamingsan kat ada lagi dita work harder and lagi dita dumada di sakto lang ang work siya. So nakita natin ni Paul kung na di 1 Corinthians nga I labor more abundantly than others kuno na iso nga nabaga na day. Ngum oray man dakdak jay may sa pasit jay may sa di makita tayo jay naging faithful da. Ije master kanyamat kasi kanya tayo. Now we should be faithful kini Jesus Christ and God nga ito di life kanya tayo and we will be a good stewards of resources nga intin lang tunggal may isang. So yon. So kung nato nga those that are diligent and faithful in serving Christ are commonly blessed and being made blessing. Ayan. Sometimes datoy mismo agbalin tayo nga blessing. Iti pa datoy nga tao bit lang. Sika agbalin nga blessing iti pamilya or iti friends mo or nyapay na dumat mo workplace yun usaran lang sa kanya ako Diyos sa nagbaling ka nga blessing iti pa mga tao handa nga sa blessing nga makikita tayo material at si kamis mo you will be a blessing, we are a blessing non yaman jigay na ako Diyos mo usaran kanya tayo. And then next nga makita tayo dyan narami dyan first and second servant, both of them acknowledge their obligation. Ayan, in-acknowledge na dyan obligation da as a servant diyan yung nobleman. So kasamot kanya tayo tata kas may isang Kristiyano, kas nga may isang follower ni Jesus Christ, dapat nga we should acknowledge the obligation tayo as may isang Kristiyano. Di ada ko mga itadagsin tayo ni Jesus Christ, yung itadagsin tayo kung faith tayo asya. And we will be servants of Christ. Ayun. And di nabaga tayo agbalin tayo mga church. Agbalin tayo faithful. Agbalin tayo good stewards. Ayun. Servants of Christ. So one day, kasi lang kanya tayo agpatay the great account. One day, we will face the throne of God. At dapat nga, we will do an account of what we did in our life. At dahil ko na nato nga what service we had done for Christ and what good to the souls of men. Ayun. Did we become good stewards? Nagbalit din ba good stewards? Napagkatiwalaan tayo ba ijibiyang nga intid ni God kanya tayo? Ada ba nga naging faithful tayo kanya na? Ada ba nga namin tayo nagiti pagayatan na ramidin tayo kasi? One day, we will do an account. And then kuna na kayo, so kuna na si Matthew, I tell you on that day of judgment, people will give account for every careless words they speak. Ayan. The Bible, imbaga na mismo nga, we will do an accounting. Hala nga yung words nga we speak, no, and every words and deeds that we have done. Ano din naramid din panagdag tayo. Ayan. Kumbaga dyan, the judgment seat of Christ. Sa kaysa nga, kung na what have you done with your life? Ayun. So dito yung parable, kung na natin yung verse, ayun, verse 24, kung na.
take the money from this servant, the third servant, nga hangin ako, sir, and give it to the one who has 10 pounds. Panandagay the mga servants na. But master, he already has 10 pounds. Nung punan the king or the nobleman, yes, and to those who use well what they are given, even more will be given. But those who do nothing, even what little they have will be taken away. Ayan. So this is at the same time a story and a warning nga makita dito yung picture of the kingdom of God. Kasi no kitaan tayo yung observe tayo yung parables kat pa ni Jesus Christ. The kingdom of God is like kung na dyan, di ba? The kingdom of God is like a seed planted, the parable of the seed. The kingdom of God is like the light nga mailumang kung na dyan. So, usarin na nagudi parables na maki-describe the kingdom of God, and at the same time, yung mga lesson ka nagidi disciples. So, may isang lesson na maala tayo dito, there is a great reward. Great reward. So, na makita tayo yung first servants at the great reward na, and also at the second servant, at the reward namin lang. Harap the first servant kasi naitod kanya na, the money, the third servant nga hangin ako, sir. So, muna natin, the first and second servants were both commended for their fidelity and industry. Meaning fidelity, faithfulness. Na-commend ay faithfulness da. So, ano kita ka doon, Hebrews, kat ada certain chapter ito nga na surat dagiti the great men of faith. Kumbaga, hall of fame. Dagiti in muna naging faithful gani kan. Example ni Abraham. Na duma-duma, kung kita ata Hebrews 4 ata nagano na nabanggit ito ni David and nagiti Israelites, Joshua, Ashay, na duma-duma mga stories of faith, great faith na naibagay di kana faithful na kinaapol Diyos. So, kasi may kumakanya tayo magbalindang inspiration. Kanya tayo tapno, di faith tayo i-maintain tayo ang gana nga umay dito yung second coming of Christ. So, muna nato the other translation, kuna nato, well done, good servant, because you have been faithful, and every little, you shall have authority over the 10 cities. Kumbaga, if you can be trusted with the small things, then you can be trusted with big things. For example, hindi kasi nga na po just the talent mo nga agkanta, and you have become faithful in that, na-trust ka na po just enjoy. So, next siguro when you pray nga, Lord, kahit kung man nga kasoy-kasoy ka, adamang ito na kanya kasi naging trusted ka ijay little, ngayon na kanya kasi siguro. For example, dagiti the common yung kwanti businessman. If you can be trusted with little amount of money, then sure you can be trusted with large amount of money. Actually, lang. Define finances tayo. So, if we can be trusted with whatever God has given us, for sure, more piety blessings ngayon na kanya tayo. That's the promise of God. So, great reward. Hala nga jay eternal life, the reward tayo when that day comes. No, Adam mo jimakon ko na heavenly reward. And behold, I am coming quickly, not today, not tomorrow, we don't know the day, but it's coming. And my reward is with me, to give to everyone according to his work. Ayun. Adamit lang ng ma-rewardan, hala ka di eternal life, di may kanya na ma-reward. Naligat, adam mo dagiti heavenly reward. So, kitaan din man, yan nagkutuloy. So, ano yung mga na crown of rejoicing? Mabay no, basahin, the 1 Thessalonians 2:19, ada mo dyan mga na crown of righteousness, the 2 Timothy 4:8, the crown of life, the James 1:12, Reverence 2:10, crown of glory, the 1 Peter 5:4. So, mata ka dyan story di no, nadamdam yun, di ka obing yun, di ka na, dahil Kristiyano ka no, di na ka na di heaven, then ada dyan may isang faithful, ada dyan may isang hanga faithful yung love na saved. Kasi naging faithful bitang isunod the life na. Dyan may isang wala na, magmagnadan, di balay mo, nakalakdakal ka nung. Then di may samad ka no, di magmagnada, parang dyan may isang, Lord, inahan dyan balay ko, di ba dahil hindi dyan balay mo, kinita na ka ay naman Lord, ako mo makita kang balay ko. Positive lang tayo sa TV, naramit mo, nakalakas siya. Dahil kung yung story, arawit yung story ng adati truth namin lang magkindi na we will sure receive our heavenly rewards in heaven, halang at eternal life tayo. Yun, so dating parable nga nabasa tayo, at makita tayo talaga nga
God or Jesus Christ used this parable nga mangisuro para kiti disciples na asamag kanya tayo tatta nga how many years nga naisurat sa Bible? 1,000 years, 1,000 years, million years. Nga natatagat applicable ka lang kanya tayo. So this parable kan adamit lang nga para kanya tayo lang natin. Tapno kasakat maisurat tayo so nasurot tayo dito adati the kingdom of God and there is a great work to be done and there is a great reward to be given. And at the same time, encouragement to each and everyone kanya tayo nga wala na press in towards the goal. Pressing in towards the goal kung mag-action. Di agbalin niyo ko maintain din ko di faithfulness tayo. We will natin. The Philippians 3:13-14. This will be our last verse. Now we will run the race. We continue to run the race. Kitaan tayo di may isang runner, bagi athletes. Nga they will do a lot of preparations and then they will run the race. Kasama kanya tayo, we will run the race hanga jay masapong nga sikat umuna no dikat as long as you will finish the race. Wala natin nga it doesn't matter how you start the race but it matters if you finish the race. Ayun. Through Christ or through the Holy Spirit, we will run the race. And one day, the judgment day or the great day or the altaw ti panangupom, katadang we will make an account katadang may bagatay mga yes Lord, I've been faithful with my life. Dama ko na tayo nga yes Lord, I have done your will. Katadang I have done good in my life kasi. So yun, encouragement itong galmay sa akin, challenge itong galmay sa nga we will starting today kat adangan nga kitaan tayo di life tayo nga tapno kasakat may tundo tiyempo kat maging proud tayo ako na Jesus Christ nga yes Lord I've been faithful ako natin nga